Um, lately, I no longer I no longer share the horizon that the station looks at to. Ando na, wala na ako dun sa ano kung nasan yung gustuhin ko man, hindi ko magawang sundan because the manner of how it was taken from me, yung mandate, broke me into a million pieces. Alam naman to ng lahat. One day, sasabihin ko yung buong kwento nito eh. The manner of how it was taken to me. Madaling sabihin, nag-resign ka eh. But no. It was taken from me, the mandate. No. And I think during that time, the most decent thing to do is to just give it up. Yun yung naramdaman ko nun. So, I did. Matter of couple of hours na. So lately, itong mga nagdaang araw, ano ako, parang nababaliw akong isipin kasi pinangarap ko na ano eh, na dito ako tumanda. Ito yung retiring company ko. Yung love ko sa estasyon na to, ano eh, abot sa molecular level. Yung ganong kalalim. Alam mo to, Kara. Alam to ni Tita Cora, di ba? Halos isumpa ako ng kapatid ko na pati nanay ko, ganun. Just to fulfill an obligation that I swore I'm going to deliver to. And hindi man ganun ka-perfect, but I think as impartial as I could be, I did it to the best of my ability. So, ito mga nagdaang araw, parang sinasakal ako. Hindi na para sa akin because I can very well take care of myself. Kundi para sa mga taong inalagaan ko ng 8 taon. No? 8 years. No? The communication that was done and made during those 8 years, though some, napagalitan ko kayo, ganyan. But it was done in a very collaborative manner. Very collaborative. And feeling ko parang yung time na yun, itong lately parang wala na doon siya. And it's the office's prerogative to do it. It's beyond my control. Kasi hindi mo na akin to eh. Empleyado ako dito eh. Diba? So hindi ko prerogative yun. Hindi mali yun. Kasi call ng office yun. Feeling ko, if I continue fighting on behalf of you guys, I don't mind getting into trouble. But I think you are going to get in trouble because of me. So, para ayoko nun. So, itong mga nagdaang araw, sabihin ko, ano kaya kung mag-leave ako na matagal ulit o mag-resign ako? There, I said it, no? Sa Lunes. Pag nagpasa ako resignation ko sa Lunes, baka mangyari sa akin yung ginawa kay Chico. Hindi na nakapagpaalam. So, magpaalam ako ngayon in case, because I know I'm going to get in trouble on Monday for just, abruptly saying this and very hastily saying this on air. But, nung kinuha ako nung pinili ko ang Energy FM, nung time na naghahanap ako, nalilipat at naghahanap sila ng tatao dito. Alam nila na I'm really candid on. Ito naman yung hinar nilang pagkatao. Yung honest lang naman sa inyo. So I guess it's a two-prong thing na siguro okay lang din maging honest ako sa inyo. No? So that's where my heart is at right now. Nandun na ako. No? If I'm going to go back to still being me leading that thing, itong opisina natin, I'd say a lot of the things that was done or that were done were miscalculated and misfired. Ako yun.
Pero dahil hindi na ako yung nakaupo, irerespeto ko yung bagong desisyon. Pero ang sakit-sakit sa puso. Diba? So, I'm almost out of that door. Kumbaga nakalabas na ako. Ramdam nyo naman siguro, di ba na? Wala, akala ko talaga dito na ako tatanda eh. Akala ko dito na ako tatanda talaga. Siguro hindi ko na lang din kaya yung klase ng environment na we are a radio station and we cannot communicate. Tayo makapag-communicate, no? Para lahat ng bagay memo. Parang lahat ng utos hindi ka pwedeng kausapin. Parang ang sakit-sakit sa loob. Then again, that's station's prerogative. Nalulungkot lang ako na when the mandate was taken from me. Parang wala akong nagawa. Ganun yung dating. Parang wala akong naambag. Parang wala akong naipagod. Pero yung nakalipas na 8 taon, halos patayin ko yung sarili ko. Para itawid yung mga dapat itawid. Kaya nalungkot ako na nangyari yun eh. So tonight, I'm availing and affording myself the chance that in case nagpaalam ako maayos. I think I owe it to the mga nagpupunta ng Friday rito. Alam mo, someone told me, Tita Cora, ang gandang Cora, that at the end of the day, you are just a 001 in the company. Plado ka lang. Totoo pala yun, no? Ang hirap lang tanggapin kapag binigay mo lahat mo. Yung turning point ko, hindi yung mga sakit na naramdaman ko eh. Yung naawa ko sa inyo, kasi iba na yung hindi yun eh. Ang sakit na pinanggagalingan ko ay nung kinausap ako ng nanay ko. In 2 occasions. Una, sabi ng nanay ko sa akin, naalala mo, pandemic na hindi mo ko puntahan. Inuna mo yan. Ginanyan ka lang. Isa ko nga, no? Naisip ko yon. Sabi ko naman sa nanay, mamasaya naman ako eh. Calling mo yan eh, di ba? Happy naman eh. So pag nanay mo na nagsalita, parang yun na eh, no? So doon ako parang oo nga. Tapos nung nakaraang linggo, magkakasama kami ni Tita Cora. Kumain kami sa isang donut house na akala mo asukal yung kinakain. Sobrang tamis talaga. Kinain na kami sa Bulacan. Sabi ng nanay ko sa akin nung magkatabi kami, okay ka pa nak? Pag di na, tama na. Feeling ko unusual yung manggaling sa nanay ko kasi alam niya na baka hindi ko siya mabigyan ng pambili niya ng gamot, pagkain. Ako bumubuhay eh. Unusual yun naman galing sa nanay ko. Pero siguro yung welfare ko na lang iniintindi niya. So sabi ko sarili ko itong magdang araw, maybe if I can afford the chance for myself to say goodbye, baka mangyari sa akin yung ginawa ni Kuya Jacob. Magpapaalam ako na maayos. I know that I cannot compose yung thoughts ko ng maayos ngayon. Andiyan naman yung vlog ni
Tita Cora tsaka ni Gandang Kara. Siguro, tanungin nyo na lang ako. Ano. But let me afford and let me avail of this time to say thank you to Energy FM din naman for giving me the chance to lead a team. Yung kasi pangarap ko nun eh. Mag-lead ng team eh. Yun talaga yung pangarap ko eh. And nabigyan naman ako. Ang dami natin nagawa. Ang dami natin narating. Ang dami natin na-improve. Ang dami natin na-develop. Siguro, i-slideshow na lang ng Gandang Kara. Tita Cora siguro sa mga kung ano. Sa akin lang po, sa akin. Pero ang dami. Sobrang dami. Nakakalunod pag inisip mo yung 8 taon. Kung paano ko to inabot at kung paano na siya ngayon. Ayun. Ang dami. So, thank you po sa presidente ng Energy FM, Ma'am Becca. Alam ko, ay mo binabanggit kita kasi ay mong gusto mong maprotektahan ka namin. Pero thank you po, ma'am. Salamat po talaga for giving me that chance and for showing us the meaning of compassion. Tinuro mo sa amin yan, ma'am. So marami pong salamat. To those people, I jump-started their careers or their lives who never said thank you to me, I forgive you. And I still wish that you do good in life. Sa lahat po ng mga gabi-gabing nagpupunta sa booth, yung mga regular na nandito, those people who earned a lifelong friendships na dito nangyari sa booth natin. Congratulations. It was not wasted after all. Diba? And of course, sa lahat ng members ng mga DJs, maraming salamat. Hindi ko ka naiisa-isayin. And of course, Gandang Kara, thank you very much. Maraming salamat kasi you had so many choices but you joined this team. At some point, somehow, I feel responsible kasi pumunta ka dito dahil nandito ako. I hope I did justice to a career. We can no longer imagine the alternative of that, but I hope I did justice to that. No. So thank you very much. Maraming salamat. Hindi ko alam, magulo lang talaga yung utak ko ngayon. Concerts, nadala natin sa ibang bansa yung mga jacks. For a manager like me who had very few resources. Very few. Dami natin nagawa. Because the owner allowed me to do. No? So yun, no? Sa lahat ng technicians, engineering team, the accounting, lahat, no? Ng buo-buo ng istasyon. Mga guards, kahit yung mga wala dito, thank you po. So yun. Magsalita naman, hindi ko alam ang sabihin ko. Hindi, binibigyan kita ng para mailabas mo yung nararamdaman Actually, parang nga ako, hindi na ako nalulungkot. At peace ako eh. Kung meron man ako nasasaktan na part yun sa nanay ko lang. Yun lang yun. May nagpa-flashback sa akin. Ano yun? Away kami yung dati. Last year because of work.
Sabi ko, ayaw kita maging kapatid. Sumisigaw ako. Sa loob Sabi ng mo? sasakyan. Dami kong sakripisyo dito. Relasyon. May relasyon kayo. Ikaw kasi, Ah, okay. kapatid. Diba? Nililinaw ko lang. Actually, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Clueless ako. And then, last week, kausap ko si Kuya Chico. Sabi niya sa akin, sabi ko, ba't ka nag-resign ba? Sabi niya, Brad, pag mabigat na yung puso mo, kahit magutom ka, okay na yun. Nagutom. Tatanong lang. So, yun. So, I'm affording this chance kasi I might not get it. Eight years, 8 taon. Grabe, alam mo yung vision board ko sa buhay? Yung vision board ko. Alam mo yung puro Energy FM. And alam ko kung may listahan ng priorities, ito yung energy number 1. Totoo yan. Diba? Number 1 lagi sa akin si Energy FM. Kaya yung sakit malalim talaga. It was not just a job. It was spiritual to me. Alam niyo yung ganon? Parang religion mo siya. Kasi nang umalis ako sa kabila, tapos ng pride ko, may pinapatunayan ako eh. So, that's where my heart is at right now. So, ibig sabihin parang last night na to. I'll have Saturday and Sunday to think, but I'm leaning towards yung totoo. Mm-mm. Hindi ko na nararamdaman gusto pa ako ng environment ko. I served for 8 years. Nandiyan ka mapadlakan ka ng opisina, di ba? Mapadlakan ka ng opisina. Nandiyan ka, pupunta ka ng weekends, di mo na pwedeng pasukin yung gamit mo. Malilit na bagay na maalala mong ako nagtayo ng dingding na yan eh. Yung pintuan na yan, ako sumukat. Ako nagdesisyon din saan lalagay yan eh. Maraming bagay na kinimkim ko lang na parang baka pa-victim ka lang. Marami na akong tinis. Na siguro it's the policy that's been applied to me. Pero siguro at some point hinahanap ko yung respeto tsaka yung mabend man lang para matiwasay ako kasi nagsilbi ako ng 8 taon. Parang consideration. Consideration. Wala, policy yun eh. Imagine mo yung mga araw, yung kape ko nasa dating office ko, hindi ko mapasok, nakapadlock na. Yun na yung rule eh. Nalulungkot ako doon. Pero policy yun eh. Yung mga ganong kaliit na bagay na dadamdamin mo siya eh. Lalo pag binigay mo ang lahat. Masakit yun. Kasi 100% eh. 1,000%. What did I give up? We gave up the brand Carjack. Binigay namin sa estasyon yung Carjack eh. Laki ng kita namin. Ang laki ng kita ni Gandang Kara sa Carjack namin noon. Yung vlog. Alam niyo naman kailan natigil yan, di ba? Kasi ginawa namin house brand ng Energy FM. So, yun. So, hindi ko alam kung anong what's in the horizon for me. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay. Hindi ko talaga alam.
Huwag kayong mag-alala, hindi ako magugutom. Marami naman pong magkukuha sa akin kahit siguro anong trabaho. Marami. Hindi man ako bobo. Makakapagtrabaho naman ako. Sana all hindi bobo. Nagka-billboard na sa EDSA ng beses. Hindi ako nakilala daw ng mga kaibigan ko. Bakit? Babae na daw kasi ako. Dito na ibang pagkatao mo. Kasalanan mo lahat. But thank you. Thank you so much for changing our lives. Seryoso yan. Bago, syempre. Diba? Malaking pagbabago. So, this very will be my last Friday here kung ano mangyayari sa Sabado-Linggo ko. Dala nyo, i-announce ko sa vlog ni Tita Cora at ni Cara. Hindi ko alam. Sa akin. And last Cardiac Friday. Most likely. Last Cardiac Friday. Siguro deserve mong palakpakan. Oh. Sa lahat naman dito. Hanggang alas 5 yan ha. Alam mo kung bakit ko ginagawa to ngayon? Alam niyo kung bakit? Asang-asa kami ni Kuya Chico, makakapagpaalam kami. Sa Chipa. I remember, di ba pumasok kayo noon, nabanggit mo sa akin na magpapaalam kayo. Asang-asa kami na makakapagpaalam kami. Yung kaunting regard na yon, hindi binigay kayo sa amin. Hindi binigay kayo kay Chico. Pinagkait. There was no consideration sa decision na nangyari. So yun. Yun ang mangyayari. I don't know. Ara. Hindi ko alam, parang nalolost ako. Kasi parang di pa nagsisink in sa akin na ito na yung huling gabing magkasama tayo in front of everyone na laging andito sa booth, sa lahat ng mga nagpupuyat ng Cardiac Friday. Alam mo yun? Ako naman nagbibigay lang sana ako ng gift kay Gandang Cara. Tapos ito na pala yung last. Oo nga. So, Kung saan ako nagsimula, parang doon din siya nagtapos. Magkakasama din tayo. So, Run free? Eh, hindi. Wala eh. Parang, if you're not happy about what you're doing, then stop. YOLO. You only live once. nalolost ako. Gulat Hindi ko ako, te. Hindi ko rin alam sasabihin ko. Alam mo, dapat talaga hindi natin kananta yung tuloy pa rin ng Neo Colors. Kasalanan mo kasi. Pero at least nagkaroon ka ng ng pagkakataon to say goodbye. Saka, deserve mo naman yun. Dahil sobra namang hardworking mo and binigay mo lahat. So, siguro naman yung paalam, siguro naman okay lang yun. Ako bilang kapatid, diba? I'm so excited for him. For the next chapter of his life. Tama siya, hindi naman siya magugutom eh. Meron at meron siyang papasukang trabaho. Pero syempre, yung separation anxiety, iba eh, yung 7 years eh. Makipagrelasyon ka nga lang sa isang tao. 7 years ba? 8 years. Sorry, tao lang, bakla pa. 8 years. 'Di ba? Makipagrelasyon ka nga lang sa isang tao, masakit makipaghiwalay eh. Ilang tao ang nandito sa loob ng opisina na nag-build din siya ng Kasi to relationship. hindi mo lang ginawang ginawa mo siyang buhay mo.
yung energy. Dahil kinarir. Diba? Sobra. Mm-mm. Kumbaga, ang daming, kahit sagasaan mo yung, diba? Ang dami mong sinagasaan para lang ipagtanggol at ipaglaban sa energy. Mm-mm. So, nakaranas tayo niyan, diba? Kaya gets namin kung saan ka nanggagaling. So, Let's pause for a break. wala I nang break. guess. Hindi ko na alam sasabihin ko. Para kasing parang deja vu. Kasi 2016, nagpaalam tayo. And then now, it's 2026. Nagpapaalam ka ulit. So, parang noong 2016, umalis ka nun. Naiwan ako. Tapos ngayon, aalis ka, maiwan na naman ako. Tayo. Sila mo ako, dalawa Oo tayo. nga. I mean, kumbaga, 10 years. Mm-mm. 'Di ba? Mauulit na naman. So, parang, okay. Lagi na lang ako naiwan. Ay, si ate nagdrama. Hindi kasi kung aalis na siya eh. Hindi lang nga lang kayo magkikita dito sa opisina. Nagbabalik pong tabas. Hindi. Hindi ko talaga alam sasabihin ko. Thank you sa lahat ng thank you sa lahat ng support. Kasi syempre, kung aalis na si Papa Jackson, wala na talagang carjack. Wala na yan. So, every Friday, yung nakagawian natin na magpuyat and lahat ng mga nagawa natin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumuport sa carjack. Ang tagal din, ang dami pinagdaanan. As in, so, parang nag-aano sa utak ko ngayon, parang hindi nagsisink in na ito na yon. Thank you sa walang sawang support. Ano pa ba? Everything happens for a reason. Kung ano man yung reason na yon, wala, tatanggapin na lang natin. Tatanggapin ko na lang din. And, ganun talaga. Minsan, may mga bagay na unexpected. Ako pag inabutan tayo ng tag-ulan, at ako lang yung may payong para Hoy, huwag mo sumilong paalala ka. yung linyang yan. Sinabi niya yun sa akin dati. Oo. Pwede kang sumukup talaga. Oo. Sinabi niya yan. Sinabi niya dati, nung nagpaalam kami, 2016. Di mo alam? Hindi. Sinabi niya yun. Nung nagpaalam siya, naiwan ako doon. Hindi sa ko kabilang nabitawan na istasyon. maayos. Sumabat ka. Tapos, Talaga? talaga, sabi niya sa akin, kapag dumating ang time na, ano yun? Ano yung sinabi mo nun? Kapag dumating ang Yung time na tag-ulan. na kinailangan ko ng payong, pwedeng pasukob naman. Yun. So, tapos, after that, lumipat na nga siya dito sa energy. Tapos, nawalan ako ng work na lumipat din ako dito sa energy. Nagkaroon ulit ng carjack. So, parang, nag-continue na naman yung aming tandem. Tapos, ngayon, after 10 years, yun na pala yun. Ito na pala yung Ito na ulit. end of an era. Carjack no more. Hala girl. Sabi ko sa'yo, ipalalamove ko na lang eh. Kasi to eh. Hindi ko alam na ganyan kabilis eh. I mean, nafe-feel ko na parang may something na doon na papunta. Pero I never expected na mapapabilis ng ganito. So, ano ba yan? Naiyak ako. Good luck. Support ka pa rin namin ni Tita Cora. Support ka namin from afar. Basta may payong ako. Malaki. Kaya kayong dalawa.
Okay yan? And thank you for and thank you for supporting me always kahit na madalas tayo mag-aaway. Hindi na tayo mag-aaway. Hindi na tayo mag-aaway. Kasi Yet- wala na tayong pag-aawayan. Hindi tayo magkatrabaho. Yung eyeliner ko.